Hinimay ng mga senador sa Protect Committee ang additional charges na ipinapataw sa electric bill ng mga consumer. May iba't ibang suhestyon naman ang mga mambabatas kung paano mapagagaan ang pagbabayad ng kuryente. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ang paglobo ng singil sa kuryente ang pinanggigilan namang questionin ng mga senador sa pagdinig ng Protect Committee ngayong araw. Ayon sa mga senador, kaliwat kanan kasi ang reklamo na natatanggap nila na kung hindi dumoble, tumriple pa ang electric bill ng ilang consumer. Pero ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, posibleng damay kasi talaga ang taas ng kuryente sa gulo sa Middle East. Kaya ang nakikita nating lately na pagtaas ng presyo ay konektado rin sa gulo sa Iran at gulo sa Middle East. Kaya po itong pagtaas ng generation charge, ito po yung nakikita natin ngayon sa mga electricity bill ho natin. Hindi po yung pagtaas ng ang lifeline rate ho natin, ang senior citizens discount ho natin, pareho lang, bumaba pa nga. Pero ang generation charge ang tumataas this past 3 months. Paliwanag pa ng senador, tumaas kasi ang presyo ng liquefied natural gas, pati na rin ang uling o coal na ginagamit sa kuryente. Kaya talagang sisipa ang kilowatt per hour na singil, partikular sa generation charge sa mga electric bill. Makikita ho natin ang presyo ng langis, konektado rin sa presyo ng coal at presyo ng LNG na binibili natin. Imported rin yan. At lahat ito ay internationally priced. So kung bumibili tayo ng coal, which is half of our electricity, at tumaas ang presyo ng coal, sigurado tataas rin yung presyo ng ating kuryente. Ayon naman sa Meralco, ang presyohan din kasi talaga ng binibiling fuel naka-dollars. At dahil tumaas ang palitan ng piso sa dolyar, tataas din ang singil. Pero humirit naman si Senator Rodante Marcoleta. Kung kasama sa problema ang uling o coal, bakit kasi ine-export ang uling ng Pilipinas at nag-i-import naman ang gagamitin ng bansa sa kuryente? Mas mura kung locally produced coal o diretso ng magagamit ng bansa. Bakit hindi po niyo sinuggest na invest na in-export natin ang coal production natin? Kahit na po sinasabi nila, we're exporting this because we cannot use it locally. That's very ironical, Mr. Chair. Sabi po nila, low calorific value. Eh ba't po binibili ng ibang bansa kung low calorific value? I think, magamit natin yung coal natin, yun ang papababa sa kuryente. Sumagot naman ang Department of Economy, Planning and Development o DepEd na kukonsultahin din nila ang Department of Energy hinggil dito. Pero si Senator Amy Marcos, iba naman ang pinagdiinan. Ang mga nadagdag na other charges sa bill ng kuryente, ang lifeline rate at senior citizen charge. Kung subsidiya pala ito, bakit pa kailangang ipasa sa mga consumer? Baka naman pwede nang saluhin ng mga electric companies. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Iba-iba din po kasi ang ating mga distribution utilities. Meron din tayong mga electric cooperatives na kung saan ang Hindi, kanilang sana manguna na yung Meralco, siyang pinakamalaki. Of course, kung sila po voluntaryo. Bukas naman anya ang Meralco na pag-aralan ito, gayon din ang ERC. Pero nakabase kasi sa batas, nasisingil ng 0.1% sa bawat consumer na hindi kasama sa 4Ps para sa mga naturang subsidiya. Pero hindi pa rin tinantanan ng mga senador ang issue sa kuryente. Isa pa sa nasita ang patong-patong na buwis. Kaya naman hirit ulit ni Senator Marcoleta, tanggalin na ang 12% VAT sa kuryente. Kailangan lang mapast-track yung pagpapalis ng 12% VAT sa kuryente para sa ganun ay unti-unti nababawasan natin ang elektrisidad. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, mabuti pa rin na magpatupad na ang ERC ng staggered o utay-utayin na ang pagbabayad ng kuryente ng mga consumer o kaya ay ang taas singil. Aking panawagan din ng committee at recommendation, mag-implement ng staggered ang ERC. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.